sumamba sa Panginoon. Hallelujah. So this morning mga kapatid, ang mensahe ko po ay napakahalagang mensahe mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Kasi lahat naman po tayo rito, maaaring isang araw mawawala tayo sa mundong ito. Amen, amen po ba mga kapatid? Ang kamatayan hindi maiwasan. Amen po ba? Pero alam nyo, kung mamamatay rin lang tayo, mamatay po tayo na naglilingkod sa Diyos. Kasi ang pinakamainam na kung saan kukunin ka ng Panginoon ay ipinaglingkod mo yung buhay mo sa Panginoon. Kesa naman, mawawala ka sa mundong ito, mga kapatid, na hindi mo na ipaglingkod ang buhay mo sa Panginoon. Praise God. At kung ikaw, kapatid, mayroong iiwanan, ano ba yung legacy na iiwan mo sa iyong mahal sa buhay? Yung bang patay ka na pero pinag-uusapan ka pa rin na hindi ka nila makalimutan, mga kapatid. Bakit? Kasi may maganda kang ipinamana sa kanila, mga kapatid. Meron kang magandang legacy. Praise God. Na kahit wala ka na sa mundong ito, praise God, ikaw ay pinagkukwentuhan. No? Pinagkukwentuhan ka ng mga kapitbahay mo, mga kapatid, na yung kwento sa'yo, positive, hindi negative. Mga kapatid, yun yung magandang legacy. Amen po ba? Praise God. Na ang bagay na kanilang kinukwento ay mga bagay na magaganda na naiwan mo. Amen, na alaala. So what is legacy? Next slide tayo. What is legacy? Legacy refers to the inheritance or influence we leave in the world after our departure. And then it is the lasting impact that our actions, achievements, and values have on future generation. And then yung pangatlo, it can manifest in different forms such as our works, creations, teachings, or contributions to society. Praise God. And then, next slide. Okay? Ang legacy ay hindi lamang po sa material na bagay, but also includes our emotional and itong pinaka-importante sa lahat na legacy na nararapat nating ipapamana sa ating maiiwan, mga kapatid. Yung spiritual impact on the people around us. Hindi lang sa pamilya mo, kundi maging sa ibang tao, mga kapatid, sa paligid mo. Praise God. It is how we leave our unique mark on the world and how we will be remembered, ito po, after or even after we are gone. And that is legacy, mga kapatid. Hallelujah. So tayo po ay nanggaling sa iba't ibang generation. Amen po ba? Praise God. Ako hindi ko po alam kung pang ilang generation na po ako. Pero sa pamilya ko, mga kapatid, amen, yung second generation ng Bustos sa pamilya ko, ito po yung aking panganay, si Aaron. Si Aaron ay ipinanganak taong 1990s. 90s. Praise God. Tingnan nga po natin kung saan tayo ipinanganak at ano po yung generational nicknames po natin. Tingnan natin, mga kapatid. Ito po. Yung pinanganak ng 1900, meron pa ba rito? 1900 to 1927. Ito yung mga mga nakaranas, mga kapatid, ng World War II, mga kapatid, Praise God. At sila yung nakipaglaban, mga kapatid, during 1900 and 1927. Praise God. Tawag sa kanila ay the greatest generation. And then pangalawa, yung tinatawag na the silent generation. Praise God. Ito yung mga taong matatahimik. Pinanganak sila during 1928
hanggang 1945. Meron ba rito? Baka meron dito. Ipinanganak sa taong ito. Pwede ba tumayo para ma-recognize natin? 1945. Pero wala. Ang tawag sa nila, silent generation. Eto, sigurado maraming papasok dito. Ipinanganak during 1946 hanggang 1964. Tayo. Ayan. Tingnan tayo para makita natin. Kasi 1968 ako, 1960. Si brother siguro pinaka 19 ano po kayo? 1955. Okay? Praise God. And then yung Generation X, yung born 1946, 1964, mga baby boomers tawag sa kanila. And then yung Generation X, ito yung pinanganak 1965 to 1980. Okay? So pasok po ako doon, mga kapatid. And then next, yung Generation Y, ito yung mga millennials. Okay? Sila ay ipinanganak 1981 hanggang 1994. Sila ay nasa edad 22 to 37. Millennials po ang tawag na. Ang tawag yan, the internet generation, mga kapatid. Praise God. At tinawag din po itong the depressed generation, mga kapatid. Number 6, yung Generation C. Okay? So ito yung mga smartest generation. Ipinanganak 1995 hanggang 2009. Praise God. So meron ba rito? Hanggang 2009? Praise God. Ito yung mga YouTubers at mga vloggers, mga kapatid. And then yung Generation Alpha na ipinanganak during 2010 hanggang 2024, ito yung generation to grow up in entirely digital world. Amen. So, ayan. Kung makikita nyo po, yung panahon po natin ngayon, digital na po tayo ngayon, mga kapatid. Praise God. So, dito po, sa panahon ito ay very alarming. Why very alarming? Ngayon nyo, next slide tayo. Bakit po? Kasi, mostly, ito po ngayon, mga kapatid, ang tawag po rito, God of the Society. Ito po ngayon, ang pinagkakaabalahan, mostly, ng mga taong ipinanganak. Amen. Sa panahon ng digital world, mga kapatid. At bakit, mga kapatid, kinakailangan po tayong mga magulang, mga kapatid, ay kinakailangan na mabantayan po natin ang ating mga anak, mga kapatid, na hindi po sila labis, mga kapatid, na ito yung kanila na lamang pinagkakaabalahan, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Praise God. Why? Sapagkat kung hindi po natin sila tuturuan ng mga daan, ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, ay maaaring sila po, mga kapatid, ay maging alipin ng mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Every generation, next slide tayo. Every generation has the same responsibility before God. Tatay, nanay, meron tayong responsibility sa Diyos. Nang ikaw ay ginawang magulang, nagsimula pong naging tatay at nanay ka nung binigyan ka ng Diyos ng magiging anak. At bilang nanay at tatay, meron tayong responsibility sa harapan ng Diyos na gagampanan po natin ang ating tungkulin bilang nanay, bilang tatay ng ating mga anak. Na kung saan yung mga anak po natin, mga kapatid, pag hindi po natin ito naggabayan sa tamang patnubay ng salita ng Diyos, mga kapatid, sila po ay malalayo sa Diyos. At mahirap pong malayo sa Diyos.
Because separation or life separation from God is what will happen. Amen. A life that is wasted life. Ang buhay na hiwalay sa Diyos, mga kapatid, ay buhay na walang kwenta. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang buhay, mga kapatid, pag wala sa Panginoon, amen, walang kwentang mabuhay na wala ang Diyos sa buhay natin. So meron tayong responsibility na kung saan yung pagkilala sa Diyos, mga kapatid, ay kinakailangang ipasa natin sa ating mga anak. Kinakailangang ituro natin sa ating mga anak, mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos. Sapagkat ikaw ay may responsibility sa harapan ng Diyos. Kaya kung ikaw bilang magulang, hindi mo pinapahalagahan ang Diyos sa buhay mo, paano pahalaga ng mga anak mo ang Diyos sa buhay nila? Hello? Kung ikaw, hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa sa iyong mga anak, paano ka nila tutularan? Paano po nila, kapatid, tutularan, amen, na makilala po nila ang Diyos kung hindi mo naman ipinakikilala sa kanila ang Diyos, mga kapatid? Amen. Praise God. Minsan, mga kapatid, ang nagiging Diyos na ng mga kabataan ay smartphone. Hindi makatulog pag walang cellphone. Hindi matahimik ang bata, kaya ginagawa ng magulang para tumahimik ang bata, binibigyan ng cellphone. Praise God. Amen. And that is very alarming, mga kapatid, dahil nasa huling mga panahon na po tayo ngayon. Kaya kung meron po tayong responsibility, gampanan po natin yung ating responsibilidad. Everybody say amen? Sapagkat pagdating ng panahon, mga kapatid, na haharap ka sa Diyos, ikaw ay magsusulit sa Diyos kung ikaw ba ay naging mabuting ama sa iyong mga anak. Kung sa financial na bagay, napoprovide mo sa kanila, that is good. Kung meron kang pagkain na inihahain sa iyong mga anak para makakain sila, that is good. Pero, ang isa sa pinakamahalagang pagkain, mga kapatid, na may eternal value, ay hindi yung pagkain, amen, sa pisikal, kundi yung pagkain sa spiritual, mga kapatid, na kung kinakailangan po, turuan mo sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, kasi ito yung pinakamahalagang pagkain na nararapat, mga kapatid, amen, na kanilang mararanasan sa kanilang buhay. Because man does not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Bagkus, amen, merong spiritual food na kinakailangan, mga kapatid, na kanila pong makakain, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In the book of Judges, tingnan po natin itong talatang ito. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua. Kailan daw po naglingkod ang mga tao? During the lifetime of Joshua. Why Joshua? Ano ang karakter ni Joshua bilang isang tatay? Si Joshua lang naman yung nanindigan nang sabi niya sa mga tao na nakapaligid sa kanya, ang bayang Israel, kung sa tingin ninyo masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. At yan po ay napakagandang example ng pagiging tatay. Amen. Si Joshua po ay nanindigan
na ang kanyang buong sangbahayan, mga kapatid, ay maglilingkod sa Diyos. Tatay, nasa iyo ang responsibility para dalhin mo ang iyong buong pamilya sa Panginoon. Hindi po sa asawang babae, sa asawang lalaki, mga kapatid, ang responsibility. Amen. Bakit? Sapagkat nasa iyo ang authority. Everybody say amen. Nasa iyo ang authority. Tatay, ikaw ang may authority. Kaya kung kinakailangan, mga kapatid, praise God, yung mga anak mo, ang asawa mo, kinakailangan po magde-decide ka, amen, as for me, sa ganang akin at sa aking buong pamilya, maglilingkod kami sa Diyos, mga kapatid. At alam nyo, yun ang pinakamagandang legacy na maiiwan po natin, mga kapatid. Amen. Amen, dinala natin ang ating mga mahal sa buhay na sila ay naglilingkod sa Diyos. Pero ito po ang masaklap na nangyari. Tuloy, itaas muna. Balik mo. And also, all the generation were gathered unto their fathers. O, kita niyo. And there arose, etong problema. Meron pong dumating na bagong generation. There arose another generation after them. Ano ibig sabihin nun? Wala na pong ito. Wala na sila. May bagong generation. Praise God. Na ano nangyari? Which knew not the Lord. Na hindi po nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid. Nor yet the works which He had done for Israel. Amen. Nakalimutan po nila, mga kapatid, maging yung ginawa ng Panginoon. Amen. Sa bayang Israel. What happened? Next slide. They forsook, ito ang masaklap na nangyari. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. What happened? They followed and worshiped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger. Ano sabi, mga kapatid? May iba po silang Diyos na kinilala. Bakit? Wala na kasi yung tunay na nagpapakilala. Maaring nakalimutan na, gaya ng sabi, mga kapatid, amen, na wala pong nagpakilala sa tunay na Diyos, mga kapatid. Bakit? Hindi kasi nila kilala yung tunay na Diyos. Kaya, paano po kung hindi natin may papasa sa ating mga anak, amen, yung tunay na Diyos, mga kapatid, ito ang mangyayari. Makakalimutan po nila yung tunay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At ang problema, pag mayroon pong ibang Diyos na nagpakilala sa kanila o mga tao na nagpakilala sa ibang Diyos, mga kapatid, praise God. Anong mangyayari? Praise God, mga kapatid. Ang sabi po, ang Diyos ay naggalit, mga kapatid, sa bayang ito. So ano po ang nararapat po nating gagawin? What should and can we do for the next generation? Hindi ho tayo magtatagal sa mundo, mga kapatid. Maaring mawawala po tayo. Amen po ba, mga kapatid? Pero dapat, kung tayo po ay mawawala sa mundong ito, huwag nating hayaan, mga kapatid, na hindi natin may papakilala sa kanila ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Huwag din po nating kalimutan kung ano po ang ginawa, mga kapatid, ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen. Praise God. So ano po ang dapat po nating gagawin for the next generation? Ito po ang sagot, mga kapatid, discipleship. Ito po yung sagot, mga kapatid. And discipleship must begin in our home. Amen. Saan po tayo magpapasimula? Sa loob ng tahanan po natin. Amen. Tatay,
kayo po ay mga spiritual father, hindi lang physical father, kundi tumatayo din po kayo bilang kanilang spiritual father. Bakit? Ang ipinakikilala mo sa anak mo, mga kapatid, amen, ay kung paano po yung ating anak ay kikilala kay Kristo, mga kapatid. Hindi po pera ang pinakamahalagang maiiwan po natin sa ating mga anak. Ang pinakamahalagang bagay na maiiwan po natin sa ating mga anak ay walang iba kundi si Kristo, mga kapatid. Gaya po ng sabi, mga kapatid, ni Peter and John, doon sa umaasa na malilimusan po siya ng mga tao ng Diyos. Pero ano sabi ni Pedro? Pilak at ginto ay wala ko. Datapat kung ano yung nasa akin ay yun ang aking ibibigay. Alam nyo, yung lumpo, mga kapatid, hindi pinagaling ng pera. Amen? Yung lumpo, hindi pinagaling, praise God, ng mahusay na doktor. Mga kapatid, siya'y pinagaling sa pamamagitan ng Diyos na ibinibigay ni Pedro sa tao na umaasa, mga kapatid, na siya'y lilimusan. Amen. Siya'y tumanggap ng miracle mula sa Panginoon sapagkat yung taong yon matagal nang lumpo. Pero sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, pinalakad ng ating Panginoon. Siya'y tumanggap ng higit sa material na bagay, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. You know what? Your family is the primary instrument and environment for discipleship. Your family. Praise God. Paano mo i-disciple lang yung pamilya? Amen. Pag sinabing disciple, you are a follower of Christ. And that is disciple. Amen. We teach our children, mga kapatid, on how to follow Christ. Amen. Kung paano po sila, mga kapatid, mananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Kaya kung meron po tayong target, mga kapatid, no? Net worth, na dapat po natin na maipasa yung pong pananampalataya, mga kapatid, na tinanggap natin sa ating Panginoon, pamilya po, the primary instrument. Amen. Kaya kung ang mahal mo sa buhay, kumikilala sa ibang Diyos, ikaw na nakakilala sa tunay na Diyos, ipakilala mo sa kanila. Tatay, nanay, ito po ang tunay na Diyos. Gusto kong ipakilala sa inyo na ang Kristo, ito yung tumubos sa ating kasalanan. Ito po yung Panginoon na namatay para tayo ay matubos sa ating kasalanan at maligtas. Praise God. Hallelujah. Ipakilala po natin, mga kapatid, yung Panginoon. Praise God, sa buhay po nila, mga kapatid. Next slide. Ang pagsunod kay Kristo ay kailangang ipasa natin sa ating mga anak sa abot ng ating makakaya. Kaya napakasaya po na ang isang magulang na makita niya ang kanyang buong pamilya ay nagkakaisa. Amen. So sabi kanina ni LA, natutuwa siya. Kung siya natutuwa, di mas lalo na yung tatay natutuwa. Amen. Tandaan po natin, God is a God of chance. Amen. God has opportunity, mga kapatid, na sa buhay natin, binibigyan po tayo lagi ng Panginoon ng pagkakataong makabalik sa Kanya. Praise God. Kaya dito po, family discipleship is leading your home. Next slide po. By doing whatever you can, helping your family to become followers of Christ. So ano sabi? Family discipleship is leading your home by doing whatever you can. Kapatid, sa paraan na pwede mong tulungan, kung may tutulong ka, alang-alang, mga kapatid, yung mga tao na yun, yung mga mahal mo sa buhay, huwag malalayo sa Panginoon. Gagawin mo lahat. Amen? Ang magulang, sabi nga, ang anak pwedeng makatiis sa magulang. Pero ang magulang,
hindi makakatiis sa anak. Ang prodigal son, kahit gaano kasama, pero ang magulang, mga kapatid, hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Ang tatay laging naghihintay na makita niya ang kanyang anak na bumabalik sa kanilang tahanan. Ganon ang ating Ama sa Langit, na kung saan naghihintay siya na tayo ay makabalik, mga kapatid. Sinong gagamitin? Siyempre po, amen, kung tayo magulang, kung tayo ay mga anak, mga kapatid, tayo po ang gagamitin in every possible way, mga kapatid. Amen. Atin pong tinutulungan ng ating pamilya na kung saan yung mga taong ito, mga kapatid, ay maging follower ni Christ, mga kapatid. Ipinakikilala po natin yung tunay na magre-resolba ng kanilang problema. Everybody say amen? May hangganan po tayo para tumulong. Amen ba, mga kapatid? May hangganan po tayo para tumulong. Kaya ang pinaka-the best way na paraan para matulungan po natin ng tao makaalis sa problema, ipakilala po natin si Kristo. Yun ang solusyon sa problema po natin. Everybody say amen. Dahil kapag ka may Kristo ka, mga kapatid, hallelujah, tunay po na magiging magaang ang problema, makakaya mong dalhin. May Kristo po na tutulong sa atin. So ano po ba yung strategy natin sa discipleship? Next slide tayo. Amen. Nariyan po yung tinatawag nating win, consolidate, disciple, send. So in winning, ano yung strategy ng winning? We pray, we care, and then we share. And that is the strategy of winning, mga kapatid. Amen. When we pray, this is the foundation of any evangelistic effort. Without prayer, mga kapatid, amen, ang puso ng tao hindi lalambot. Amen? Bakit natin sila pinagpe-pray? Para yung mga tao lumambot ang puso. Amen, mga kapatid? Kasi yung puso ng tao na hiwalay sa Panginoon, napakatigas po niyan. Kaya before we share the gospel, mga kapatid, we pray first because we believe prayer is the foundation of any evangelistic effort. And then, we care, mga kapatid, nang ibig sabihin, ito yung bridge of showing genuine care and demonstrating God's love. Paano nila malalaman na ang Diyos pag-ibig kung ikaw mismo hindi mo i-demonstrate ng Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos ng pag-ibig? Kung hindi na ipapakita o iyong ipinakikita ang iyong pagmamahal sa tao. Everybody say amen. Praise God. Kaya kung tayo magwiwin, mga kapatid, amen, yung pagtulong, iyan ay nangangahulugan ng caring. Kaya ka tumutulong, kaya ka nag-aabot, kaya ka nagbibigay, kasi mahal mo yung tao. Ikaw pinagpala ka ng Diyos. Amen. Hindi mo man lang maiabot kahit konting tulong sa taong nangangailangan. Paano mo masasabing ang Diyos mo, Diyos ng pag-ibig, kung hindi ka marunong mag-extend ng tulong, mga kapatid? Amen. Kaya tingnan nyo ang isang tatay, in any possible way, mga kapatid, praise God, para matulungan po natin ang ating anak. Gagawin po natin yon. Why? Because we care. We care, mga kapatid. Amen. Mahal po natin ang ating mahal sa buhay. And then we share. We share the gospel, mga kapatid, because sharing the gospel is the culmination of pray and care and fulfilling the Great Commission. Praise God. Hindi ko na po i-explain yung iba, mga kapatid. Dito pa lang, amen, marami na po tayong maintindihan about prayer, about caring, and about sharing the gospel, mga kapatid. So, sabi po ng 1 Corinthians 10:34, whatever you do, do all for the glory of God. Tandaan po natin, hindi natin kinukuha ang glory. Pag meron tayong ginawang maganda, pag meron tayong ginawang mabuti, mga kapatid, ang sabi,
do all for the glory of God. Hindi para sa iyong sariling kaluwalhatian. Amen po ba mga kapatid? Kundi iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Everybody say amen. So, eto po mga kapatid, next slide po tayo. Yung pong parenting o yung pagiging isang magulang, ito ay my great responsibility. Hello? Kaya kung papasok ka sa mundo ng pag-aasawa, tandaan mong mabuti ito. Sabi sa Pilipino, anong tawag doon? Kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi po parang isang kaning mainit na isusubo and then napasok ka, iluluwa mo, mga kapatid. Parenting, amen, is your calling. Kaya kapag tayo, mga kapatid, naging isang magulang tayo, isa po sa nararapat na example na ipapakita natin sa ating mga anak ay yung pagiging disciple natin kay Kristo. Everybody say amen. You are a follower of Christ. Pwede mong sabihin katulad ng sinabi ni Paul. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 1. Follow me as I follow Christ. Amen? Praise God. Sino ang yung tinutularan? Sino ang yung susundan, mga kapatid? Kung sino ang yung tinutularan at kung sino yung susundan, mga kapatid, hindi magkakamali ang anak mo na sundan kanila. Bakit? Sapagkat ang sinusundan po nila ay si Christ. Everybody say amen. Si Kristo. Amen. So teach them diligently. Huwag mo na ianak. Praise God. Na kung saan, mga kapatid, iyan po ay nasa Deuteronomy chapter 6, 7 hanggang 9. Anong sabi dyan? And thou shalt teach them, balik mo muna, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when you sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou rise up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ano sabi? Teach them. Next slide mo. Teach them. Ano ituturo natin sa kanila? Number 1, teach them to love God's Word. Everybody say, amen. Kaya dapat, sa family, meron tayong tinatawag dapat na family devotion. Amen? Every day, meron tayong, amen, chapter, no, sa Bible na binabasa. Pwedeng i-discuss yan sa pamilya. Amen? Pwedeng magbigay ng naintindihan niya ron, mga kapatid, ano dapat i-apply doon, ano ba yung pangakong meron doon, mga kapatid, ano bang utos na meron doon, mga kapatid. Amen. Teach them to love God's Word. Magkaroon ng family devotion. Praise God. And then, ano sabi? Basahan nyo sila ng Bible stories. Amen. So sabi, during bedtime, no? So, mag-share tayo ng Bible stories. And then, kung meron tayong music na dapat na paririnig sa loob ng bahay natin, dapat Christian music. Amen po ba, mga kapatid? Yun ang nararapat. Why? Kasi nag-create po tayo ng spiritual atmosphere sa loob ng bahay natin. Tandaan nyo, kapag ang presence ng Diyos nasa loob ng bahay ninyo, walang demonyo ang pwedeng papasok dyan. Everybody say amen. Woo! Hallelujah! Uulitin ko. Kasi naramdaman ko doon sa sinabi ko, mga kapatid, natuwa ang Diyos. Na kapag ang Espiritu ng Diyos ang nasa loob ng bahay natin, walang demonyo na papasok, mga kapatid, sa tahanan natin. Kaya nagiging magulo ang buhay natin eh.
Bakit? Nakalimutan natin ng Diyos. Nakalimutan po natin mga kapatid na tayo bilang tatay, tayo po ang leader ng ating pamilya. Para ang atmosphere ng presence ng Diyos mga kapatid ay ma-invite natin. Kaya ang nakikita po natin mga kapatid, gawa ng dyablo, gawa ng kadiliman. Bakit? Wala pong nag-cover up sa atin. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa buhay natin. Puno tayo ng kamalasan kapag wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, magiging maayos, maayos ang buhay natin, mga kapatid, kapag ibinalik natin ang relasyon natin sa Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. So alam nyo, sabi po, the closer, next slide tayo, the closer relationship, the greater influence. Ito, si Peter Tanchi, kilalang mangangaral sa isang malaking gawain, mga kapatid, na sinabi po niya na the more na ang relationship po natin, mga kapatid, sa family po natin, the greater influence. Hallelujah. Alam niyo po, ako, wala na po akong tatay. Nung namatay po yung tatay ko, 6 na taong gulang pa lang ako. Pero noon pa man, mga kapatid, kahit hindi po siya kumikilala sa tunay na Diyos, nakikita ko po siya, active po siya, mga kapatid, na uma-attend sa simbahan, mga kapatid, na dati nating nakilala. Praise God. So, dinadala niya ako sa Baklaran, during that time, mga kapatid, wala pa siyang sakit. Nakikita ko po siya na bagamat yung kanyang buhay, mga kapatid, puro ganun yung tatay ko Doon namatay po yung marahil, mga kapatid, kakainom Pero, nakita ko sa kanya na kahit wala sa tunay na pananampalataya, dinadala niya ako doon. Nakikita ko po siya. Hindi ko alam kasi yung mga panahon yun, sinasama niya ako sa mga radio station, mga kapatid, para mag-audition. Baka pinagpe-pray niya na manalo ko. Nanalo naman ako during that time. First place sa Tita Betty Show. Yan. Nakilala ni sister. Tita Betty Show. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil may nag-share sa akin ng tunay na pagkilala sa Diyos. Hindi ko man siya, mga kapatid, amen, kadugo. Hindi ko man siya kalahi, mga kapatid. Pero meron siyang puso, mga kapatid, na nag-share ng salita ng Panginoon. At dahil po, amen, sa bagay na yon, tinawag po ako ng ating Panginoon. Praise God. Kaya, mga kapatid, kung sino man yon, di ko na siya kilala. Ito yung Ronald na binago ng Diyos. Na kung hindi po sa taong yon, mga kapatid, pati po kayo marahil ay hindi po makakakilala sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi naipapasa po natin yung magandang legacy ng pagkilala sa Diyos. Lagi magsabi ng praise the Lord. Amen. So, na tayo? Tingnan po natin yung salitang relate, mga kapatid. Paano po natin ilalapit ang ating pamilya sa Panginoon? Amen. So, tandaan po nyo yung salitang relate, mga kapatid. Letter R stands for rear them up in the fear of the Lord. Palakihin po natin sila na may takot sa Diyos. Amen, mga kapatid. Turuan natin sila lagi na dapat marunong silang matakot sa Diyos. Huwag sila gagawa ng hindi maganda. Dahil kapag ipinakilala mo na yung iyong mahal sa buhay ay kumikilala ng may takot sa Diyos, hindi sila gagawa ng masama. And then letter E, engage them in wholesome activity. So ano ba yung wholesome activity, mga kapatid? Praise God. O siguro, mga kapatid, kung may mga pagkakataon na sama-sama kayong pamilya, jogging kayo, kaya meron kayong mga activity, mga kapatid, na nagbabanding lalo,
ng inyong relationship, maganda po yun, mga kapatid. Amen po ba? Pero ang pinakamagandang activity na sinasama natin ang ating anak, yung tayo ay nasa loob ng church, sumasamba sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Then letter L, love them unconditionally. Dapat yung pagmamahal po natin sa mga anak natin, mga kapatid, unconditionally. Amen. Hindi yung mahal kita kasi may parang kondisyon, mga kapatid. Amen. So dapat mahal kita kahit, tama, mga kapatid? Dapat yung salitang pagmamahal ay yung salitang kahit. Kahit ganyan ka, kahit pasaway ka, o kahit hindi mo ako sinusunod lagi, mahal pa rin kita. No? Unconditionally. Letter A, always pray for them. Dapat ipagpe-pray mo sila. Amen. Sabi nga, prayer is the foundation. Kung matagal ng panahon, yung mahal mo sa buhay, hindi mo pa rin nadadala, baka hindi mo naman sila pinagpe-pray. Amen, mga kapatid. Pag-pray mo sila. Lagi, mga kapatid. And then teach them Mark 12:30. What is Mark 12:30? Love the Lord. Yes. Amen. Turuan mo sila na magmahal. Amen, sa Panginoon. And then, last, yung salitang relate, encourage them. Amen po ba? I-encourage mo sila lagi. Amen. Yan si LA, kaya nagiging malakas ang loob niyan. Mahirap yung kurso kanyang pinasok, pero binigyan ka ng talino para mapagtagumpayan mo yan. Praise the Lord. Encourage mo yung anak mo. Everybody say amen. Kapag ka ang grado, hindi pumasa sa paningin mo, huwag mong pagalitan. Bagkus, i-encourage mo, anak, sa susunod, bawi ka, kaya mo yan. Amen po ba, mga kapatid? Pagka gano'n ang maririnig ng anak sa magulang, magsisikap yan. Everybody say amen. And then dapat, yung anak natin ay dinidisiplina natin. Minsan tayo po ang tayo yung dahilan kung bakit yung mga anak natin hindi po makakuha ng mataas na grado. Bakit? Pinababayaan mo kasi na lagi na lang nagse-cellphone. Di bali sana kung sa cellphone, doon niya kinukuha yung kanyang nire-research, okay lang yan gumamit, mga kapatid. Kung ang purpose ay para po sa kanyang pag-aaral. Hallelujah. Yung mga kapatid, ang last slide natin, ang sabi rito, hindi pa huli ang lahat. Amen ba, mga kapatid? God is a God of opportunity. At ang Diyos, maraming opportunity na ibinibigay sa atin bilang parents, mga kapatid, para yung legacy na maiiwan po natin sa ating mahal sa buhay, mga kapatid, ay pinakamagandang legacy na sila ay kumilala sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Sige po. Malaya po nating ibigay ang ating tithes and offering na habang ibinibigay po natin ang ating mga kaloob at handog, ay patuloy po nating isama ang atin pong puso, mga kapatid, na inihahandog po natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung nandyan po ang inyong mga anak, hallelujah, ito yung panahon, mga kapatid, na yung mga mahal natin sa buhay, ay patuloy natin silang idalangin, mga kapatid, na sila ay patuloy na magmamahal sa Diyos, mga kapatid. Na sila ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, na habang ginagawa nyo, na pinaglilingkuran nyo ang Diyos,
ay patuloy po natin mga kapatid, hallelujah, ng ating mahal sa buhay ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, patuloy mong ihandog ang iyong sarili sa Diyos. Patuloy mong ibigay sa Panginoon. Ano man ang iyong suliranin, ano man ang iyong daladalahin sa mga pagkakataong ito, si Jesus ay nagsabi, lahat na nangabibigat ang lubha ay magsilapit sa akin. At ang sabi niya, pangako niya, tayo ay kanyang papagpahingahin. Hallelujah. Kapatid, kamusta ang buhay mo? Kamusta ang nangyayari sa buhay mo? Pagod ka na ba sa ganyang sitwasyon? Praise God. Gusto mo na ba, kapatid, na iwanan ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatang dulot ng kasalanan? Nasa Kanya ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga sarili. Hallelujah! Na nagsisisi sa ating mga pagkakasala. Hallelujah! At lumalapit sa Kanya na nanunumbalik sa Kanyang presensya. Salamat sa Panginoon, kapatid, sapagkat kalooban niya na narito ka sa oras na ito. Kalooban niya na marinig mo ang Kanyang salita. Kalooban niya, kapatid, na ikaw ay manumbalik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, habang tayo lalapit sa presence ng Lord, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Lumapit sa Diyos ang may pagpapakumbaba. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Iniibig ka niya ng labis. Ang kalooban niya, kapatid, na hindi para ikaw ay mapahamak. Ang kalooban niya ay magkaroon ka ng buhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Gusto niyang maranasan mo ang buhay na may kapayapaan. Gusto niya na maranasan mo ang buhay na mayroong presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang pagpupuri, Diyos, ang aming iaalay sa iyo. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan pag-ibig mo. Hallelujah. Kula natagpuan. Yes, oh God. Nais ko ika'y maranasan pagkilos mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lakan, walang hanggang ika'y pupurihin. Walang hanggang ika'y pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Sukong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang
kay pupurihin, sasambahin. Sukong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong kay maranasan. Yes, Lord. Hallelujah! Sa iyo lang namin mararanasan ito, Diyos. Nais ko ika'y maranasan. Pag-ibig mo, ikaw lamang ko lang natagpuan. Tunay na lakan, walang hanggan, walang hanggang. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Walang hanggan ka naming pupurihin. Hallelujah! Walang hanggan, walang hanggan. Sige mga kapatid, the presence of the Lord is in this place. If you feel the presence of the Lord, come on. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang ika'y pupurihin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Walang hanggang ika'y pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Ang laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa iyo. Pagkat laman ang puso ko, ito ay mamalagi sa iyo. Hallelujah. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Thank you to your presence, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Taas natin ating mga kamay, Panginoon. Lubos po ang aming puso. Nagalak sapagkat alam ko po, Panginoon, ng lahat ng aming kabigatan sa buhay ay iyo pong kinuha sa oras na ito upang aming maramdaman ang kagaangan na nagmumula sa iyong paglingap, sa iyo pong paghipo sa aming puso't isipan na kami huwag mangamba, kami huwag mabalisa, sapagkat ang amin pong kabalisahan, Panginoon, ay amin pong inilagak na sa iyo. Sa oras na ito, Diyos, sa lahat ng mga tatay na narito, Lord, idinadalangin ko po sila, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, O Diyos, na sa kanilang pagiging ama, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual, hindi lamang po sila ama, hallelujah, bilang tatay, sa physical na bagay, kundi maging sa spiritual, na patuloy mo pong i-guide ang mga tatay namin sa loob ng church na ito, na gawin mo po silang good example sa kanilang mga anak. Upang ang mga bagay na mabubuti na kanilang ipapakita sa kanilang mga anak, ito ang magiging dahilan upang mailapit namin sa iyo ang mga mahal po namin sa buhay. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasang pisikal at kalakasang espiritual na kung saan, Panginoon, ay patuloy nilang magagampanan ang kanilang mga gampanin bilang mga magulang. At syempre po, dalangin po namin ang lahat ng mga nanay na patuloy na nag-aalaga, nangangasiwa sa pag-aaruga
Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang asawa at mga anak, ng iyong patuloy na pangunguna sa buong pamilya po ng iyong mga anak ay patuloy po, Panginoon. Hallelujah. Na kanilang magagampanan sa iyong gabay. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita na natanggap po namin sa araw na ito. Ito'y pagpapaalala bilang mga tatay ng aming mga tahanan na hindi lamang po pisikal na bagay ang dapat naming i-provide sa pamilya namin, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay ang spiritual provision na nararapat naming i-provide. Lord, thank you so much. I-bless mo ang bawat pamilyang narito, ang family Iradiel. Lord, I pray to bless them. Ang family ni Brother Aaron, oh God, Lord, I pray to bless them. Continue, Lord God, to touch his heart at ang kanyang buong pamilya na patuloy po, hallelujah, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang dumating sa buhay nila, ay patuloy kanilang paglilingkuran. Hallelujah. Ang family po, Malyari, sa pangunan ni Brother Jerome, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Hallelujah. At sa iba pang mga tatay na narito, hindi ko man mabanggit ang kanilang pangalan. Lord, I pray na i-guide mo po ang mga tatay na ito, na sila po yung tatayo, sila po yung maninindigan, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay, ay kanila pong mailapit sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na tinatawag mo upang ikay kanilang paglingkuran, upang mayroon pong magpapatotoo na may buhay na Diyos, may buhay na Panginoon, hallelujah, na kumikilos sa kanilang buong pamilya. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ang lahat ng papuri ay ibinabalik po namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. This time mga kapatid, pag-pray po natin sa mga anak ni Aaron. Nagdaraos po ng kaarawan ngayon, mga kapatid, na ilan taon na si Bamba? Ilan taon na? Pati taon, nakalimutan na. Ilan taon na? Ilan taon na si Bamba? 8? 8 na? Ilan taon na? 8 na. Praise God. Kasi si Bamba, mga tinuturuan pa sa ta. Sige po, pray natin. Dakilang Diyos, salamat sa araw na ito, sapagkat isa sa mga anak ni Brother Aaron ay nagdaraos po ng kaarawan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong kalooban, Panginoon, ito po yung lugar na dapat nilang puntahan upang, hallelujah, i-celebrate at ipagpasalamat ang kabutihan mo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, I pray to bless itong batang ito, na kung saan, Panginoon, patuloy po nawa ng batang ito lalaki na may takot sa iyo, at lalaki, Panginoon, na magiging isang mabuting mamamayan ng Pilipinas at magiging isang disciple mo, Panginoon, na someday, Panginoon, gagamitin mong batang ito para i-lead niya ang ibang tao patungo sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Hesus, patuloy po na ingatan, bigyan ng kalakasang pisikal, ilayo sa sakit karamdaman, at patuloy na pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. We give you all the praises of God. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. So pray tayo sa ating closing. Lord, dinadalangin ko ang tithes and offering na naigawad at naibalik sa iyo, Panginoon, bilang recognition, Lord, na ang kanilang tinanggap, Panginoon, ay pagbabalik lamang sa mga bagay na naipagkaloob nila sa iyong gawain. Lord, I pray na patuloy mong pagpalain ang kanilang mga pinansyal
na pangangailangan at patuloy po